Naranasan mo na rin ba ang maimpluwensyahan ng mundo palayo sa tama? Ganito ang naging sitwasyon ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Noong panahon na yon, ang bayan ng Juda ay sinalakay ng hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Kinuha niya ang ilang kabataang Israelita, mga matatalino, mga gwapo at may potensyal para dalhin sa Babylonia at turuan ng kultura at karunungan ng mga taga-Babylonia. Kasama sa mga napili si Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah. Pinalitan pa ang kanilang mga pangalan. Si Daniel naging Belteshazzar, si Hananiah naging Shadrach, si Mishael na naging Meshach, at si Azariah na naging Abednego. Parang sinasabi ng Babylonia, kalimutan ninyo kung sino kayo, kalimutan ninyo ang Diyos nyo. At isa pa, pinapakain sila ng mga pagkain mula sa mesa ng hari. Pero may problema doon. Ang mga pagkain iyon ay maaaring inundog muna sa mga Diyos-Diyosan. Kaya para kay Daniel, ito ay magdudulot ng pagdungis sa kanyang sarili. Kaya gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Nagpasya si Daniel na manatiling tapat sa Diyos. Lumapit siya sa tagapangasiwa at sinabi, "Subukan ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay at tubig lang ang ibigay ninyo sa amin." Sa totoo lang, parang delikado yon, di ba? Kung manghihina sila, maaaring mapahamak hindi lang sila, kundi pati ang mga bantay. Pero, pinahintulot ng Diyos na pumayag ang mga bantay na yon. Pagkatapos ng 10 araw, may nangyaring nakakagulat. Mas malusog, mas malakas, at mas maayos ang itsura ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan kaysa sa ibang mga kabataang kumain ng pagkain ng hari. At hindi lang yon, binigyan pa sila ng Diyos ng karunungan, kaalaman, at kakayahang umunawa ng mga bagay na hindi kayang unawain ng iba. Kaya nang dumating ang panahon na iharap sila sa hari, napansin ng hari na 10 beses silang mas malakas, na sila ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa lahat ng tagapayo at sa lamangkero ng hari. Ano ang mga bagay na pwede nating matutunan sa istoryang ito? Minsan, sa buhay natin, parang nasa Babylonia din tayo, di ba? Sa school, sa trabaho, may mga pagkakataon na ipinapagawa sa iyo ang mga bagay na hindi na tama. Halimbawa na lang, ang magsinungaling sa mga report, magbago ng mga numbers, o gumawa ng mga paraan para makalamang sa iba. Parang maliit lang, di ba? Kung iisipin natin. Pero alam mo na kompromiso yon. Sa barkada, halimbawa kasama mo sila at silang lahat ay nag-uusap tungkol sa paninira sa ibang mga tao. Alam mong mali, pero para awkward kung hindi ka sasabay. Doon nasusubok ang paninindigan mo. Minsan sa relasyon, nasusubok din ang mga Kristiyano. Ano ang gagawin natin kung pinipilit tayong gumawa ng mga bagay na labag sa paniniwala natin? O kaya naman, gusto ng partner mo na isantabi mo ang faith mo. Doon mo mararamdaman kung maninindigan ka ba o magkokompromiso. Sa social media din, napakadali ang madala. Sa galit, paninira, o pagiging bastos sa mga comments, di ba? Minsan gusto mong gumante, pero ang tanong, magiging iba ba ang asal mo dahil Kristiyano ka? Ito pa ang pinakamatindi. Pag walang nakakakita, ano ang gagawin mo? Ano ang mga bagay na ginagawa mo sa mga sitwasyon na walang nakakakita sa iyo? May mga bagay na parang normal sa mundo, pero hindi tama sa mata ng Diyos. Minsan, maliit lang ang desisyon, hindi ka sasabay sa panloloko, hindi ka sasabay sa paninira ng mga tao, hindi ka sasabay sa mga maling gawain. Dapat nating tandaan to. Ang katapatan sa maliit na bagay ay nagdadala ng pagpapala mula sa Diyos. Pinatunayan ng buhay ni Daniel na kahit nasa gitna ka ng mundo hindi kumikilala sa Diyos, pwede ka pa rin manatiling tapat. At kapag ginawa natin yon, ang Diyos mismo ang tataguyod sa'yo. Minsan nakala natin, kailangan nating sumabay sa mundo para magtagumpay. Pero ang totoo, hindi mo kailangan maging katulad ng mundo para pagpalain ng Diyos. Maging tapat lang tayo tulad ni Daniel. Dahil ang taong tapat sa Diyos ay hindi niya kailanman pababayaan. Kapatid, kung ikaw si Daniel, kakainin mo ba ang pagkain ng hari o tatayo ka para sa Diyos? Type the word tapat kung nagustuhan mo ang mensahe ng video na ito. Click follow para sa iba pang mga kwento at kanta. Shalom!